Nakalubog na ang araw noong makarating sila ng San Pablo. Sabi ni Aling Sally, "Anak, ang tagal nyo yatang nawala. Kumusta naman ang misyon nyo?" "Ayos naman po, Nay. May nailigtas pa kaming 3 kabataang binihag noong mga rebelding aswang. Tsaka malayo po ang San Agustin dahil unahan pa iyon ng San Narciso, di ba? Tsaka yung bundok na pinuntahan namin ay mahigit 4 na oras na lakad. Sinamahan pa namin ang mga kabataan na aming nailigtas sa kanilang naiwang tent dahil naroon ang mga gamit nila. Tapos nagsikain pa kami, kaya naman talagang naubos ang oras namin sa pag-aasikaso sa kanila. Pero at least nakauwi na sila ngayon sa kanilang pamilya." "Mabuti naman kung ganun, anak," sabi naman ni Tingting. "Aling Sally, nagtira po kayo noong sweet and sour na tuna para sa amin?" Sumagot naman si Aling Sally nang nakangiti. "Ang totoo niyan, Tingting, hindi ko iyon niluto dahil gusto kong narito kayo kapag niluto ko iyon. Inihaw na isda ang inulam namin kaninang tanghalian. Hala sige, maiwan ko na muna kayo at sisimulan ko na ang pagluluto noong sweet and sour na tuna para iyon ang ulam natin ngayong gabi." Wika pa ni Aling Sally at agad na silang iniwan. Sabi naman ni Tingting, "Kuya Lino, pahinga muna tayo ng kahit isang buong araw lang o bukas buong maghapon bago tayo sumabak sa sunod na misyon. Kailangan ko ng mahaba at tuloy-tuloy na tulog." "Oo ba, walang problema. Hindi ko pa rin naman alam kung sino ang next target natin. Malamang magpapahinga pa yung si Roulette at mamayang madaling araw o bukas pa magre-research uli kung nasaan pa ang ibang mga alipores ng Black Triangle." "Okay, sige. Akit na ako, Kuya Lino. Maliligo na ako para ready na sa pagsapit ng hapunan." "Sige, Ting. Maya-maya ako maliligo." Pagkarating ni Lino sa may harapan ng swimming pool, ay agad namang lumapit sa kanya si Gabriel. "Papa, kumusta po ang misyon nyo?" "Ayos naman, anak, matagumpay. May mga nailigtas din si Papa ng mga kabataan na dapat kakainin rin ng mga aswang." "Ang dami palang mga aswang rito, Papa, no? Mula po noong makarating ako rito sa mundo ng mga tao, ay wala na kayong ibang ginawa kundi ang tumugis ng mga aswang. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nauubos." "Oo anak, tama ka. Masyado kasi silang marami kumpara sa amin ng mga babaylan na tumutugis sa kanila." "Sana, Papa, big boy na ako, no? Para tutugis na rin ako ng mga aswang." "Naku anak, huwag kang magmadali. Dahil kapag nagsimula ka ng manugis ng mga aswang, ay wala nang katapusan iyon. Kaya habang bata ka pa at may pagkakataon ka pa na maglaro at mag-aral, ay samantalahin mo. Dahil hindi ka na pwede maglaro kapag tumutugis ka na ng mga aswang." "Ganun po ba yun, Papa?" "Oo, ganun yun. Kaya wag mo munang isipin ang mga aswang. Kami na lang muna ni Mami Rosalia mo ang bahala sa kanila. Nariyan din naman sina Tita Roulette at Tito Tingting na tumutulong sa amin. Kaya hindi pa namin kailangan ang tulong mo." "Okay po, Papa. Sige po, babalik na ako roon. Naglalaro kami ni na Tito Buboy at Tita Jenjen eh." "Oo sige, maglaro ka lang. Nagmerienda ka na ba?" "Opo, Papa, kanina pa po." "Sige po, doon na ako." Wika ni Gabriel at bumalik na sa mga kalaro. Lumapit naman si Mariposa kay Lino. "Lino, kumusta? Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? May kaunti pang tira noong biko. Hindi ko kinain iyong para sa akin. Dahil baka dumating ka at wala kang makaing merienda. Last na kasi iyon. Magluluto naman daw ng bago bukas si Nanay Sally." "Okay sige, pasuyo ako sa kape. Pero hati tayo sa biko ha." "Oo, sige." Sagot pa ni Mariposa at agad nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Noong makatapos ay dinala niya na kay Lino kasama ang isang platitong biko. Sabi naman ni Lino, "Kumusta ka naman rito?" "Anong klaseng tanong ba yan, Lino? Hanggat narito tayong lahat magkakasama at walang napapahamak, ay okay lang ako o kami ni Gabriel." "Oo, alam ko naman yun. Ang tinatanong ko
Ay kung ayos lang ba sa'yo ang ganitong sitwasyon na para kayong mga squatter na palipat-lipat palagi ng lugar? Oo, ayos lang sa amin ito, Lino. Lalo na sa akin. Basta makita lang kita palagi, ay wala na akong mahihiling pa. Bonus na lang sa akin ang mga pagkakataong tumatabi ka sa akin sa pagtulog. Wala na akong mahihiling pa. At lahat ng iyon ay utang ko sa kabaitan ni Rosalia. Kung hindi siya pumapayag na sa akin ka matulog doon sa kwarto namin ni Gabriel, di wala akong magagawa. Oo nga tama ka talaga. Mabait si Rosalia at mahal na mahal niya ako. Kaya niya hinahayaang gawin ko ang mga bagay na alam niyang ikakasaya ko. Kagaya ng makasama rin kayo paminsan-minsan ni Gabriel. Lino, hindi sa nakikialam ako ha. Ano niyo ba si Roulette? Feeling third wife kasi ang galawan niya Mas selosa pa siya sa akin at kay Rosalia. Naku, wag mong isipin yan. Ganyan lang yan. Hindi kasi normal ang kinalakhang buhay niyan. Tsaka, hindi naman yan permanenteng makakasama natin rito. Ngayon lang yan dahil kailangan ko ang tulong niya sa paghahanap ng mga natitirang miyembro ng Black Triangle. Pagkatapos noon ay papayagan ko na yung umalis. Matagal niya nang gusto mag-disappear na naman. Ako lang ang pumipigil dahil napakahirap hagilapin ang mga galamay ng Black Triangle kung walang mag-guide na galing talaga sa loob ng organisasyon nila. Then, kung tungkol naman sa relasyon niya sa akin ang iniisip mo, wala kaming relasyon at hindi ko naman pinapatulad ang mga pang-aakit niya. Masaya ako sa buhay ko ngayon na nakakasama ko kayo ni Gabriel at hindi nawawala sa tabi ko si Rosalia. Doon pa lang ay sobra-sobra na yun sa akin. Hindi ko na kailangan ng karagdagan pang babae sa buhay ko. Lalo na kapag ganyan na mahirap kontrolin. Kaya kung nagsiselos ka man sa kanya, kalimutan mo na yun at huwag kang mag-alala. Walang namamagitan sa amin o wala kaming relasyon. Okay, pero Lino, pwede ka bang makitulog uli mamaya sa kwarto namin ni Gabriel? Sige, susubukan ko magpaalam muna kay Rosalia para naman ma-feel niya na mahalaga ang permiso niya sa bawat galaw ko, lalo kung may kinalaman sa'yo at kay Gabriel. Salamat, Lino, ha? Wala yun. Sige pala. Heto na ang kalahati ng biko. Tapos na ako magkape. Maliligo muna ako sa taas para fresh kapag oras na ng kain. Okay, sige. Sagot naman ni Mariposa. Pero nagulat siya noong halikan siya ni Lino sa noo bago yun tumalikod. Napangiti na lang siya ng lihim habang kinikilig. Kinagabihan, magkakasabay na silang lahat na nasa mahabang lamesa para kumain ng hapunan. Sabi ni Lino, "Nasaan pala sina Maribeth at Tinay?" Sabi naman ni Tingting, "Nandun daw sa bahay namin Sinamahan mo na si nanay dahil wala rin namang gagawin dito dahil wala ako." Sabi naman ni Lino, di sumunod ka roon mamaya pagkatapos kumain. Tapos ipagdala mo na rin sila nitong ulam natin na sweet and sour. Dalhin mo na ang sasakyan. Wala naman tayong lakad, kaya walang gagamit niyan. Sige Kuya Lino, salamat. Sagot pa ni Tingting at nagmadali na sa pagkain. Habang kumakain ay sabi ni Tingting, "Ang sarap pala talaga nitong sweet and sour na isda aling-salin no? Kakaiba ang lasa. Kasi matamis na maasim, tapos maraming sili na bell at malutong ang carrots. First time ko talaga makatikim nito." Sabi naman ni Aling Sally, "Hayaan mo Tingting, sa Makalawa ay pwede tayo magluto ulit ng ganyan dahil marami naman ang isda rito at mura lang din. Samantalahin na natin ang pag-uulam palagi ng isda dahil kapag bumalik na tayo sa San Narciso, gulay at karne na naman tayo. Bihira ang sariwa sa mga isda roon. Hindi katulad rito na mag-aabang lang sa tabing dagat ay makakabili na kaagad ng sariwang isda mula sa mga manging isda na dumadaong. Siya nga pala Lino, kailan ba tayo babalik ng San Narciso?" Pinag-iisipan ko nga po, Nay, kung dapat pa na sa linggong ito na. Kasi karamihan ng lakad namin ay naroon na sa unahan ng San Narciso. Napakalayo kung dito kami palagi magmumula. Ano palang balak mo, anak? Babalik ba tayo sa bahay ni Mayor Vicente?
Opo, Nay. Doon muna tayo pansamantala. Pero maghahanap na rin tayo ng mapagtatayuan ng sarili nating bahay. Katulad niyang kina Aling Terry. Para naman mas komportable na kayo. Kahit ako, hindi ako sanay sa bahay na parang nasa loob ng subdivision. Lahat nakasimento, walang puno, at puro talaga konkretong pader ang nakapaligid. Ang tanging mapagkukunan lang ng lamig ay aircon. Ayoko rin ng ganoon. Gusto ko yung may malawak na lupain sa loob ng compound at maraming puno na pwedeng mapagtakbo-takbuhan ni na Gabriel. Kasi kung doon lang tayo sa rest house ni Mayor, siguradong TV lang maghapon ang paglilibangan niya roon. Wala rin gaanong kapitbahay roon. Gusto kong lumaki si Gabriel sa isang residential area kung saan pwede siyang magkaroon ng mga kalaro at kaibigan. Pwedeng-pwede na sa kanya iyon ngayon dahil hindi na lalabas basta-basta ang kapangyarihan niya kahit pa magalit siya o masaktan siya ng mga kalaro. Di sige pala anak, sabihan mo kami kung kailan tayo aalis para naman makapaghanda na rin kami. Siguro po, Nay, 2 araw mula ngayon. Magpapahinga muna kami ng ilang araw. At bibigyan mo na ng oras si Roulette na mahanap ang next target namin para tuloy-tuloy ang kilos, nakaplano. Okay, sige anak. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang masarap na pagkain at noong matapos ay inilabas naman ni Aling Sally ang 2 tag 2 liters na Coke mula sa freezer. Kaya napakalamig talaga noon. Saktong-saktong pang finishing sa kanilang masarap na hapunan. Matapos ang kaunting kwentuhan sa ibaba, ay nilapitan ni Lino si Rosalia. Mahal, ayos lang ba kung doon muna ako matutulog kina Mariposa? Oo, ayos lang. Ilang araw ka ring nawala. Siguradong namimiss ka ng bata at ng pinanggalingan ng bata. Ikaw ba? Hindi mo ba ako namimiss? Namimiss naman. Pero mas nangingibabaw ngayon ang pagod ko. Masakit pa kaunti ang pasa ko sa mukha eh. Kaya wala ako sa kondisyon sa kung anumang mga bagay. Itutulog ko na lang muna ng mahaba. Balak ko nga na sa dulong kwarto na uli ako matutulog para walang istorbo. Siguradong manunood na naman ng series iyong si Roulette eh. Nagmamadali na naman ngang umakyat. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na rin ng maaga para makabawi ka ng lakas at puyat. Oo, sige. Sagot pa ni Rosalia at niyakap si Lino sa bewang. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Tingting. Kuya Lino, aalis na ako. Okay, sige Ting. Balitaan mo na rin sila roon tungkol sa pag-alis natin sa 3 araw mula ngayon. Okay, sige Kuya Lino. Baka bukas ng hapon na ako babalik rito ha. Pero kung kailangan mo ang sasakyan, ay tawagan mo lang ang cellphone ni Nanay o ni Tinay. Oo, Ting, mag-iingat ka. Tara, ihatid na kita sa gate para may magsara ng gate pagkalabas mo. Mahal, maiwan muna kita rito ha. Ihatid ko lang si Tingting sa gate. Sabi naman ni Rosalia. Sige, aakyat na rin ako. Ihahanda ko ng tutulugan ko roon. Pagkaalis nga ni Tingting, ay si Lino na ang nagsara ng gate. Sabi niya naman kay Mang Roland, Tay, paano po? Ikaw na ang bahala rito? Oo anak, wala namang problema yun. Wala na rin naman ako naririnig na aswang na dumadaan kapag gabi. Nakakamiss nga eh, na wala nang humuhuni. Dati kasi kapag humuhuni ang mga dumadaang aswang, ay nagigising ang diwa ko at nagiging aktibo na ako. Samantala ngayon, tuloy-tuloy lang na payapa. Minsan nga nakakaidlip ako habang nagbabantay. Di matulog na kayo tay, pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Narito naman ako. Mararamdaman ko naman kung may aswang sa malapit kahit tulog ako. Sigurado ka ba dyan anak? Opo, kaso kapag sobrang antok ako, kahit pa may nararamdaman ako ay hindi ko rin pinapansin eh. Nananaig ang antok eh. Di ganun din pala anak. Walang silbi kahit pa maramdaman mo dahil tinutulugan mo lang din. Parang ganun na nga tay, tama kayo. Sige tay, aakyat na po ako. Maraming salamat po ha sa walang pagod yung pagbabantay sa pamilya natin. Malaking tulong iyon sa akin. Kahit pa kasi malakas na babaylan ako, tao pa rin naman ako na kailangan ng mahabang pahinga.
At kapag tulog, tulog talaga. Hindi parang robot na may open sensor palagi na nag-a-alarm kapag may kalaban. Kaya malaking bagay sa akin ang naitutulong nyo na pagbabantay. Oo anak, walang anuman. Ito lang din naman ang maitutulong ko sa iyo. Hindi ko kaya ang ginagawa nyo na sumabak sa paghahanap ng napakaraming mga aswang. Kaya pagbubutihan ko na lang dito sa bahay na alam at kaya kong gawin. Sige po tay, good night. Good night din sa iyo anak. Sagot naman ang ama ni Lino. Pagkabalik ni Lino sa may harapan ng pool, ay naroon si Gabriel. Inaantok na ang itsura. Oh, anak, bakit narito ka pa? Si mama mo nasaan? Nasa taas na po si mama. Nagpaiwan ako rito dahil hinihintay kita. Eh di sige pala, tara umakyat na tayo. Inaantok ka na eh. Wika pa ni Lino at inakbayan na ang anak at umakyat na sila sa ikalawang palapag. Pagkarating nila sa kwarto ni Mariposa, ay naabutan nilang abala si Mariposa sa pagpapalit ng bedsheet ng dalawang kama. Sabi naman ni Gabriel, Papa, gusto ko tabi tayo rito bago ako matulog. Mamaya ka na lumipat kay mama kapag tulog na ako. Okay sige, sabi mo eh. Sagot ni Lino at magkatabi na sila ng anak niya na humiga at nagkwentuhan saglit. Makalipas ang isang oras ay tulog na si Gabriel. Si Mariposa naman ay nakapikit pero gising pa naman. Dahan-dahan na si Lino na tumayo at lumipat sa kama ni Mariposa. Oh, tulog na ba yun? Oo, humihilik na nga eh. Wika ni Lino at agad nang inasikaso ang magandang dilag na siyang ina ng kanyang nag-iisang anak. Noong makatapos ay sabay na silang nakatulog. Habang nagpapahinga sina Lino, ay atin munang balikan ang sitwasyon ni Nakulas at Mancio sa isla ng Naranjo. 3 linggo ang nakalipas. Natapos na ang bahay nila Mancio at Kulas. Iyon na ang huling gabi nila Kulas sa bahay ng kanyang biyanan sa pamayanan ni Lolo Alto. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan noon na kumakain. Sabi ni Aling Fatima, papaano natin hahakutin ang mga gamit natin papunta doon sa bagong bahay? Medyo marami pa naman ito at mabigat. Sabi naman ni Kulas, siguro nay, huwag na nating dalhin ang mga gamit natin rito. Mga damit na lang ang dalhin natin. Para kapag magpipiknik tayo rito o maisipan natin mag-overnight, di kumpleto pa rin ang gamit natin. Bibili na lang tayo ng mga bago nating gamit sa bayan para bagong bahay, bagong simula at bagong mga gamit rin. Sabi naman ni Aling Fatima, maraming salamat talaga Kulas. Matagal ko ng pangarap na tumira sa sentro kasi magbebenta ako roon ng mga niluluto kong mga kakanin. Kaso nalalayuan ako na bumaba roon araw-araw para magtinda. Kaya hindi ko na yun itinuloy. Pero ngayon na doon na tayo titira sa sentro, ay maipagpapatuloy ko na ang gusto kong gawin. Sabi naman ni Kulas, huwag kang mag-alala nay, ibibili kita ng malaking kalderong steamer. Iyong may 4 na palapag, para isang salang lang ay marami ka nang mailuluto. Bibili rin tayo ng oven na pang tinapay. Afford naman natin yun. Yung isang di pa lang ang lapad. Tapos may 2 palapag na lutuan na ikinukonekta sa tangke ng gas. Para kahit anong maisipan mong lutuin ay magagawa mo. Kahit pag gumawa ng cake, pwede ka roon. Talaga Kulas, maraming salamat ha. Hindi ko talaga akalain na isasama mo ako sa mga plano nyo. Oo naman nay, sino pong kukup-kup sa'yo? Si Fami na lang naman ang natitira mong anak. Siyempre hindi ka namin papabayaan hanggang sa pagtanda mo. Maraming salamat talaga Kulas. Sagot pa ni Aling Fatima habang tumutulo na ang luha. Sabi naman ni Fami, mahal naman eh, pinaiyak po si nanay. Aalat na ang sabaw nitong ulam dahil mapupunta sa sabaw ang luha niya. Sabi naman ni Aling Fatima, grabe ka naman anak, hindi na yata ang luha kapag ganun, kapag nakapagpaalat na ng sabaw. Sabi naman ni Fami,
Paano nga pala tayo pupunta bukas sa sentro? Maglalakad lang? Marami din tayong dadaling damit. Sabi naman ni Kulas. Hindi. May usapan kami ni Bay Mancio na susunduin niya tayo rito bukas, mga alas 8, para magbabangka na lang tayo papunta ng sentro. Hindi pa tayo sigurado kung magiging maulan bukas. Maghapon pa naman maambon ngayon. Baka madulas na ang daan. Mahirap maglakad kung madulas ang daan pababa. Ah, ganun ba? Mabuti naman pala kung ganun. Akala ko maglalakad tayo na marami ang dala. Matapos maghapunan, ay masayang nagpahinga ang tatlo at excited na sila sa mangyayaring kinabukasan. Kinabukasan nga, pagkagising ni Kulas, ay nakita niyang naroon na si Mancio sa maliit na sala ng bahay, nagkakape at kumakain ng puto. Oh, ang aga mo naman. Alas 8 pa ang usapan natin, di ba? Oo nga. Naisip kong dito na mag-almusal dahil siguradong may masarap na puto si Aling Fatima. Kaya inagahan ko na. At sakto nga talaga ang dating ko. Kaluluto lang ng unang salang niya ng puto. At may kape pa na mula sa tinutong na bigas. Namiss ko ito, bay. Ah, ganun ba? Kayo ba? Nakalipat na kayo? Oo, kahapon pa. Pero naroon pa kayo si Mildred, kinakuya niya. Ayaw sumama rito Baka raw kasi maging maalon. Tsaka, magluluto rin yata sila roon ng biko. Pero mamaya pa yun. Kaya umalis na ako ng maaga. Ah, okay. Sige, maiwan muna kita. Maliligo lang ako ng mabilisan sa dagat. Oo, sige lang bay Kulas. Huwag kang magmadali. Marami namang niluto si Aling Fatima na puto. Kaya hindi ako maboboring dito sa paghihintay. Uubusin ko ito. Wika pa ni Mancio nang nakangiti. Noong matapos na nga silang lahat na makapag-almusal, ay lumapit si Aling Fatima kay Kulas. Ah, Kulas, may tatanong lang sana ako sa iyo at ipapakiusap na rin kung ayos lang sa iyo. Para kasing ang lungkot kung dalawa lang kami ni Fami ang palaging maiiwan sa bahay kapag aalis ka. Ayos lang ba na isama namin si Trevor, yung panganay na anak ni Ruben, para may sidekick rin kami roon na mauutusan sa maliliit na bagay? Nag-usap na rin kami ni Ruben. Ayos lang naman daw. Gusto kasi ni Trevor na magpatuloy sa pag-aaral. Grade 3 na yan sa pasukan. Tsaka masipag yan sa mga gawaing bahay. Sabi naman ni Kulas, ayos lang po, Nay. Malaki naman ang bahay natin. Para may kasama rin kayo palagi ni Fami. Sige na po, pwede nyo na sunduin. Salamat, Kulas, ha? Masayang sagot pa ni Aling Fatima. At dali-dali nang nagpunta sa bahay ng pamangkin na si Ruben para sunduin ang panganay na anak noon na gustong tumira sa sentro para makapag-aral. Pagkabalik ni Aling Fatima ay dala na noon ang isang lumang backpack na pinaglagyan ng mga damit ng batang si Trevor. Inalalayan na iyon ni Kulas na makasakay sa bangka. Sa kasilang lahat, nagpaalam kay Lolo Alto na tutuloy na sa sentro. Nilisa na nga nila ang pamayanan ni Lolo Alto na masaya at may kaunting lungkot. Dahil may mga maiiwan sa pamayanan na iyon, lalo na si Lolo Alto. Pagkarating sa sentro, hindi pa nga sila nakakababa ng bangka ay nakita na ni Kulas na may lalaki nag-aabang sa kanila. Mukhang malaki ang problema noon. Pagkababa niya ay sabi agad noong lalaki, "Maraming salamat at narito ka na, Kulas. Kulas, ako nga pala si Ikoy. Sa bandang dulo ang bahay ko. Tulungan mo ako sa mga anak ko. Sinasapian sila ng masamang espiritu." Sabi naman ni Kulas, "Mga po, ang sabi nyo, ilan ba sila?" "Ang 3 kong anak na lalaki." "Ano pong mga edad?" "Yung panganay ko, 21. Yung pangalawa naman, 18. At yung bunso ay 15. "Ha? May mga edad na at puro pa lalaki? Ano raw ang sadya nung nakasapi?" "Hindi namin alam. Panay lang ang sabi na uubusin raw niya lahat ng taong nakatira sa islang ito. Kaya nga tinalian na namin ang 3 kong anak dahil napakatapang nila at malalakas." Sabi naman ni Kulas,
Sige po, susunod ako sa bahay nyo. Dadalhin ko lang ang mga gamit namin sa bahay. Tulungan ko na kayo para mapabilis, sagot ng matanda. Tapos tinulungan ng asilang magdala ng mga bag sa bagong bahay ni Kulas. Pagkarating roon ay sabi ni Kulas, "Paano, Nay? Kayo na po muna ang bahala rito. Pupuntahan ko lang iyong magpapagamot." "Oo, Kulas, kami na ang bahala rito," sagot pa ni Aling Fatima. Tumango naman si Fami. Agad nang dinampot ni Kulas ang isang bayong na may mga gamit niya sa panggagamot at naglakad na. Sumunod na rin si Mancio sa kanya na relax lang at tila hindi pa nauubos ang kasiyahan sa puso na nakalipat na sila sa kanilang bagong bahay. Naglakad pa sila ng 15 minutos bago nakarating sa bahay noong matandang si Mang Ikoy. Pagkarating nila sa tapat ng bakuran noon ay ramdam na nila ang malakas na enerhiya na nagmumula sa loob. Sabi ni Kulas, "Malakas ito ba'y Mancio? Magtulong na muna kayo ni Mang Ikoy. Maglagay kayo ng asin sa palibot ng bakuran. Mang Ikoy, baka may baga kayo dyan sa lutuan nyo. Magdala ka po rito sa labas, magpapausok ako." "Oo, sige," sagot ng matanda habang nagmamadaling pumasok ng bahay. Sabi naman ni Mancio, "Bay Kulas, bakit parang kinakabahan ka?" "Nag-aalala kasi ako, Bay. Baka hindi natin mailigtas ang mga biktima rito. Lalo kung ganito kalakas ang presensyang nararamdaman ko. Tapos 3 pa ang biktimang hawak nila rito." "Wala tayong magagawa roon, Bay. Basta ang mahalaga, gawin mo lang ang makakaya mo." Tumango lang si Kulas at agad nang naglagay ng insenso at kamangyan sa baon ng niyog na iniabot sa kanya ng matanda. Tapos inikot niya ang bahay habang pinapausukan. Noong matapos na siya magpausok sa labas ay pumasok na siya sa loob at pinausukan na rin ang 3 pasyente. Mas lalo pa yung nagwala. Sabi naman ni Mancio, "Ano nangyari, Bay? Bakit sila nagkaingay?" "Siguro sumasakit ang mata nila sa usok at nahirapang huminga," bulong pa ni Kulas. "Bay Mancio, sa labas ka na muna. Ako na muna ang haharap rito mag-isa. Delikado eh." "Okay, sige, Bay. Basta sigaw ka lang kapag kailangan mo ng backup," sagot pa ni Mancio at agad nang lumabas ng bahay. Tumayo si Kulas sa harapan ng 3 mga lalaking anak ni Mang Ikoy na kasalukuyang nakatali sa upuan. "Bangkukulam, huwag ka nang magtago dyan. Sumapi ka na at mag-usap tayo." Tumingin ng sabay-sabay kay Kulas ang 3 lalaking magkakapatid. "Sino ka naman? Nararamdaman namin na may aura ka ng manggagamot. Kung saan ka ba nagmula ay bumalik ka na roon dahil sa amin na ang 3 ito, pati na ang buong bayan ng Naranjo. Nagsisimula pa lang kami hanggang sa dumating ang araw ng pagsakop namin rito." Teka, hindi niyo ako kilala? Ako si Kulas, ang nag-iisang manggagamot sa islang ito. Kaya kayo ang magtigil at lumaya sa katawan ng 3 ito. Mga perwisyo kayo." Nagsalita naman ang nakasapi sa isang binata. "Bingi pala ang manggagamot na ito eh. Hindi narinig ang sinabi natin na sa atin na ang 3 ito at ang buong isla ng Naranjo." Mabilis na nag-orasyon si Kulas at tinapik ang tuhod ng 3 para lagyan ng orasyon ng pamako. "Manahimik nga kayo. Mukhang hindi na kayo madadala sa pakiusap dahil masyado kayong mayayabang. E di, simulan na natin ang pagtutuos." Mabilis nag-hand signal si Kulas at itinusok ang daliri niya sa balikat ng 3 binata. Tapos muli siyang kumumpas ng kamay, sabay hiwa naman sa dibdib ng 3. Nag-ibayo ang palahaw ng mga iyon dahil sa sakit. Pero makalipas lang ang ilang segundong palahaw ay muli na namang tumatawa at sinabing, "Sige lang, albularyo! Ituloy mo lang yung ginagawa mo! Dahil kahit anong gawin mo ay wala nang magbabago. Kami na ang panalo rito. Kahit pamapas lang mo kami, ang pinuno pa rin namin ang magwawagi." Muling nag-orasyon si Kulas at itinusok ang daliri niya sa gilid ng leeg ng 3 para tapusin na ang 3 mga espiritu na nakasapi sa katawan noong magkakapatid.
Pagkatusok lang roon ay grabe ang pangingisay ng tatlo dahil sa kuryenteng isinama ni Kulas. Alam niyang hindi lang ang mga nakasapi ang makakaramdam noon, pati na ang mismong katawan ay maaapektuhan rin ng sakit. Hanggang sa umusok na ang katawan ng tatlo at lumaylay ang liig. Agad niyang pinulusuhan kung buhay pa ba ang magkakapatid na iyon. Sa kabutihang palad ay buhay pa naman. Nakahinga ng malalim si Kulas dahil sa wakas ay nagtagumpay siya sa panggagamot doon sa tatlo at napatay ang tatlong nakasapi. Nang biglang magtaas ng kanilang ulo ang tatlong magkakapatid at naging purong itim ang mga mata, nagsalita iyon ng sabay-sabay na tila ba iisang tao lang ang nagkokontrol sa bibig ng tatlong binata. Narito na pala ang napakagaling na babaylan. Ang babaylan na nangakong ililigtas ako. Pero anong nangyari? Wala. Inasawa pa ang magaling kong kapatid. Sinungaling ka, Kulas. Hindi mo ako iniligtas. Kaya pagbabayaran mo lahat ng kasinungalingan mo. Hintayin mo ang pagbabalik ko at magtutuos tayo. Wika noon at sabay na nag-angat ng mga kamay nila ang tatlo. Naputol ang lubid na nakatali sa katawan ng tatlo at noong maitutok na kay Kulas ang kanilang mga kanang kamay ay saka nagpakawala ng isang malakas na tigalpo. Sobrang lakas noon dahil noong tinamaan si Kulas ay tumalsik siya sa may bintana. Nawasak ang bintana at nakarating si Kulas sa may bakuran. Hindi makapaniwala si Mancio sa nakita na malayo ang kinatalsikan ni Kulas. Hindi niya rin iyon nasalo dahil nasa kabilang bahagi siya. Dali-daling tumakbo si Mancio patungo kay Kulas at inalalayan iyong makatayo. "Boy Kulas, ano nangyari? Ayos ka lang?" Hindi nakasagot si Kulas at tila tulala pa sa mga nangyari. Dali-daling tumayo si Kulas at muling bumalik sa loob ng bahay. Naabutan niyang nakabagsak ng muli ang ulo ng tatlo. Noong kanyang pulsuhan ay buhay pa naman at wala na ang aura ng kahit anong nilalang na nakasapi roon. Kaya sinubukan niya na lang gisingin. Nakapasok na rin noon sa loob ng bahay ang mga magulang ng tatlo at si Mancio. Kaya pinagtulungan na lang nilang gisingin ang tatlong magkakapatid. Noong magising ang mga iyon ay wala silang maalala. Pero maayos na raw ang kanilang pakiramdam at hindi na nararamdaman ang mabigat na aura sa loob nila na nararamdaman nila dati. Nagpasalamat ang mag-asawang Ikoy at Lenny, kina Kulas at Mancio. Tumango lang si Kulas at tinapik na si Mancio para ayain ang umuwi. Habang naglalakad ay sabi ni Mancio, "Bay Kulas, anong nangyari sa'yo? Hindi malinaw sa akin ang mga nakita ko kanina eh. Tumalsik ka ng ganoon kalakas. Tapos pagkapasok natin, magaling na ang tatlo. Paano yun nangyari? Sino ang tumira sa'yo sa loob?" Sabi naman ni Kulas, Si Ana ang huling sumapi sa tatlo. Malakas na talaga siya, Bay Mancio. Isipin mo, nagawa niyang sumapi sa tatlo ng sabay-sabay. Nagsasalita ang tatlo, pero ang sinasabi nila ay iisa. At boses ni Ana ang lumalabas sa bibig nila. Nakita mo ba yung lubid na nakatali sa tatlo? Natunaw iyon kaya naputol. Tapos sabay-sabay nilang ikinumpas paturo sa akin ang kanilang kanang kamay. Saka bumitaw ng napakalakas na tigalpo. Kaya ako tumalsik papalabas ng bahay. Sabi niya, hindi pa raw kami tapos at babalikan niya ako. Mukhang kailangan na nating kumilos bago pa tayo maunahan. Kaso hindi ko alam kung saan tayo magsisimula eh. Sa tingin ko kasi, dapat unahin nating iligtas ang mga nasa kalapit na isla ng Darsena kaysa dito sa Naranjo. Mas madali silang masasakop kaysa dito sa atin. Sabi naman ni Mancio, "Hindi pa ba natin tatawagan si Nalino?" "Wag muna, Bay. Wala pa rin tayong konkretong detalye at plano. Hindi pa tayo nag-iimbestiga sa ibang isla. Gawin muna natin lahat ng iyon bago natin tawagan si Lino. Alam naman natin pareho na abala din yun sa ibang misyon." "Okay, sige. Ikaw bahala, Bay." Sagot naman ni Mancio at nagpatuloy na sila sa paglalakad
patungo sa kanilang mga bagong bahay. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 324. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.